prayer and meditation series. So hindi po magiging mahaba ang atin pong magiging talakayan ngayon. Kung mapansin niyo po sa ating PowerPoint, hindi ko lang po siya nalagyan kaagad ng tinatawag nating pamagat, pero nais ko pong tawagin itong ating session ngayon na the encouragement for prayer. Encouragement for prayer. Isa sa mga bagay na kailangan natin na kilalanin, alam niyo po, pagdating sa mga kasangkapan ng biyaya ng Diyos, kagaya na nabanggit natin sa ating nakaraang lecture, ay maging sa mga panahong atin itong sinasagawa, ay maaari pa rin tayong salakayin ng mga mapanukso at mga masasamang hangarin ng Diablo. Nais niya na baluktutin natin, alisan natin ang tamang layunin, o alisan ng tamang paghakbang ang mga pagninilay-nilay o mga moments ng pagninilay-nilay natin at pananalangin natin. Kasi ang nais, kagaya nga sabi ni John MacArthur mula sa kanyang aklat, nais ng Diablo na pumagitna sa pagitan natin at ng ating Panginoong Diyos. Gusto niya laging siya ay hadlang pagdating sa ating pakikisama sa Diyos, dahil sa paghadlang niya sa atin, sa ating pakikisama sa Diyos, ay nahadlangan din ang ating patuloy na paglago sa kabanalan at sa katwiran na siyang inaasahan na maging ating patotoo dito sa daigdig na ito. Ngayon, sabi ng aklat, gagamitin naman natin ang aklat po ni E.M. Bounds na pinamagatang The Purpose in Prayer. Sabi niya, there is a great feeling that when a man is praying, he's doing nothing. And this feeling makes us give undue importance to work, sometimes even to the hurrying over or even to the neglect of prayer. Oftentimes, kaya kailangan natin ng encouragement dahil nga, aside from the fact na sinasalakay ng Diablo ang tamang layunin at pagsasagawa natin ng tinatawag nating pananalangin, ngunit kasama rin sa kanyang ginagawa ay yung ipairal sa ating kalooban o sa ating isipan na parang wala lang naman ang ating ginagawa. Ang iba, iniisip nila na ang pananalangin ay para lamang pagbuka ng bibig o pakikipag-usap sa hangin. At pag ganun ang ating kaisipan, ay atin talagang inaalisan ng angkop na kabuluhan at angkop na kahalagahan at kahulugan ang pagbibigay sa atin ng Panginoon ng kasangkapan ng biyaya na naglalayon sa atin na makipag-communicate tayo sa Kanya. Kaya nga, ano yung mga nagiging tendency natin? Kagaya ng sabi ni E.M. Bounds, minsan na nagiging tendency natin, if not to stop praying, inaalsan natin ng importansya ang gawain ng pananalangin, o minsan dahil nga nagkakaroon tayo ng ganitong kaisipan, binabadali natin ang pananalangin. At ang worst ay hindi na talaga tayo nananalangin, we totally neglect prayer. At alam natin, dahil nga ang ating Panginoon na nagbigay sa atin ng pribilehiyo sa pamamagitan ng panalangin na tayo ay makipag-usap at makisama sa Kanya, to think of prayer and to decrease the value of prayer these ways gives what? A huge disrespect o kawalang paggalang sa Diyos na nagbigay sa atin ng biyaya na siya'y ating makausap, na ating maiparating ang ating mga saloobin sa Kanya. Ngayon, sabi ni E.M. Bounds patuloy sa kanyang aklat, kapag mas marami ang pananalangin sa mundo, mas magiging mabuti ang mundo at mas magiging makapangyarihan ang mga puwersa laban sa kasamaan saan man. Ang panalangin sa isang aspeto ng pagkilos nito ay parang panlinis at pananggalang. Nililinis nito ang hangin, sinisira nito ang pagkalat ng kasamaan. Ang panalangin ay hindi isang panandaliang gawain o panaghoy na nawawala na lang. Hindi ito tinig na sumisigaw sa katahimikan na hindi naririnig o pinapansin. Ito ay isang tinig na umaabot sa pandinig ng Diyos at ito ay nabubuhay hanggat bukas ang tenga ng Diyos sa mga banal na pananalangin. Hanggat buhay ang puso ng Diyos para sa mga banal na bagay. Ito ay isang malaking obserbasyon at biblikal na katotohanan na ibinabahagi sa atin nitong author na si E.M. Bounds. Alam niyo po, dahil nga kabilang sa mga layunin ng Diyos sa pagbibigay ng pananalangin ay ang kabanalan ng mga nananalangin, at sa paglaganap ng kabanalan at paglago ng kabanalan ay tayo rin ay maging magandang patotoo at magandang impluwensya para sa ating mga nasasakupan. Isa ito sa mga bagay na kung saan ay dapat nagbibigay sa atin ng encouragement sa pananalangin. Upang tayo ay kasangkapanin ng Diyos, upang maging konsensya ng daigdig na ito at maging halimbawa, maging kaakit-akit, hindi lang basta halimbawa, ngunit kaakit-akit na halimbawa
kung paano mabuhay ng may kabanalan na alam natin na magdedirect sa mga tao sa pagsampalataya sa Ebanghelyo. Dahil syempre, nabanggit ko ano nakaraan sa ating mga nakaraang sermon, bago tayo pakinggan, usually tayo muna ay pinapanood. So ang pananalangin ay nagdudulot sa atin upang tayo ay lumago sa kabanalan, thus making us useful influences to this crooked and sin-cursed world. Kaya nga sinabi niya, kapag mas marami ang pananalangin sa mundo, mas magiging mabuti ang mundo at mas magiging makapangyarihan ang mga puwersa laban sa kasamaan saan man. Ang panalangin sa isang aspeto ng pagkilos nito ay parang panlinis at pananggalang at the same time. It cleanses and it also defends. It shields us from further sinning, and at the same time, it cleanses us from the sins or remaining sins na meron tayo sa ating buhay. Thus, dahil may ganitong sabay na pagkilos na ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin, tayo ay lumalago. Kasi ganoon naman ang paglago sa kabanalan. Nangyayari ito sa pamamagitan ng paglinis ng mga kasalukuyang kasalanang nananatili sa atin at kasabay nito yung pag-iingat o pagsanggalang upang tayo ay mahulog pa sa iba't ibang klase ng kasalanan na maaari tayong maimpluwensyahan ng daigdig na ito. So, mangyayari, kapag tayo ay nagyayaman sa tamang pananalangin, may tamang saloobin sa panalangin sa ating Panginoong Diyos, ay tayo sa halip na ang maimpluwensyahan, ay nagagamit upang maging impluwensya sa ibang tao. Ito man ay sa ating kapwa mananampalataya na dapat tayo nakikipag-akayan upang tayo ay lumago ng sabay-sabay sa pananampalataya at kabanalan, ngunit naiimpluwensyahan din ito ang mga hindi pa sumasampalataya upang lalong maging mas kaakit-akit at makapangyarihan ng epekto ng Ebanghelyo para sa mga makakarinig nito. Kasi lagi nating tatandaan na bagamat ang Ebanghelyo ang nagpapawalang sala sa atin, ang parehas na Ebanghelyo rin ang nagpapabanal o ang nagbabago ng buhay ng isang tao na sumampalataya kay Hesukristo at nagsisi ng kanyang mga kasalanan. Pero, makikita rin natin dito na ang ating panalangin, kaya magbibigay din ito ng encouragement dapat sa atin, ay talagang pinakikinggan ng Diyos. Kumbaga ang ating Panginoon ay hindi nagbibingi-bingihan at hindi bingi sa ating mga panalangin. Hindi lamang niya ito basta naririnig, ito rin ay kanyang pinakikinggan talaga. Di ba pagka may tinatawag tayong active at saka passive hearing, anong pinagkaiba ng dalawa? Pag passive hearing, naririnig natin ito pero hindi doon nakatuon ang ating atensyon. Kumbaga, kagaya ngayon, sa tingin ko wala sa inyo na nakatuon ng inyong atensyon sa naririnig nyong ingay mula sa mga ventilador na naririto ngayon. Bagamat naririnig nyo siya. At ang atensyon nyo, more or less ay nandito sa ating pangangaral o pagpapahayag ng mga bagay patungkol sa pananalangin. Ganun ang ginagawa ng Diyos at sa mas mahigit pang paraan. Para tayo ay bigyan ng atensyon ng Diyos, mga maliliit na nilalang, at bagamat pinawalang sala na niya, ngunit nahuhulog pa rin tayo sa kasalanan, ito yung napakalaking biyaya sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po, isa sa mga bagay na, kumbaga, sa ating puso, ay isa sa mga hinahangad ba natin, gusto natin na pagka may taong espesyal sa atin, minsan makikita natin yan sa mga bata, pagdating sa kanilang mga magulang. Minsan nga mga bata, pag may sasabihin at parang ang mga magulang nila ay nakatuon ng atensyon sa ibang bagay, na nakakita na kayo siguro ng bata o maaring nagawa na natin ito nung tayo mga bata pa, na ipinapaling natin yung muka ng magulang natin sa atin pag may gusto tayong sabihin sa kanila. Na ang nais nating iparating sa ating mga magulang, nanay, o kaya tatay, pakinggan mo ako, may sabihin ako. At tayo ay galak na galak kapag itong ating magulang na espesyal sa atin ay talagang nakatuon ng atensyon sa atin pagka tayo may sinasabi sa kanila. Lalo na nung tayo mga bata, as syempre pag ating titingnan o susuriin, as ridiculous or as childish as those things are, di ba, pag ating sinasabi, dahil mga bata pa tayo, pero we really love the feeling, we really are pursuing the feeling at saka yung fulfillment kapag sila ay nagtutuon ng atensyon talaga, as in buong atensyon sa atin. Kung ating titingnan mabuti, yung ating mga magulang nung panahong ganoon, maaring marami silang mga dapat pang pagkaabalahan na may kinalaman din naman sa ating ikabubuti. Pero para maglaan talaga sila ng atensyon at ng oras na tayo pakinggan, sa talagang napakasarap na pakiramdam, lalo na't higit sa ating Panginoon.
tayo ay mga anak na ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, na ito ay inumpisahan ng kanyang pagkakatawang tao at ng kanyang pabumuhay ng matuwid upang ang kanyang katwiran ay maibilang sa atin, kasabay ng pagbilang ng ating kasalanan sa kanya na kanyang pinagbayaran sa Kalbaryo. At dahil roon, ang ating Diyos ay ating nagiging Ama na talagang bukas ang tenga. Sabi nga dito ni Bounds, hindi ito tinig na sumisigaw sa katahimikan, ni hindi naririnig o pinapansin. Ito ay isang tinig na umaabot sa pandinig ng Diyos. It doesn't only reach the hearing of God, pero bukas ang tenga. Pinakikinggang aktibo ito at binibigyan ng hustong atensyon, lubos na atensyon ng ating Panginoon. At ang atensyong ito ay ano? Ito ay isang eternal o walang hanggang atensyon. Isipin natin mabuti, minsan nga makakuha lang tayo ng kaunting atensyon nung tayo mga maliliit na bata sa ating mga magulang. Ang saya-saya ng mga bata. Pero ito, ang atensyon talaga ay walang hanggan. Kasi sabi rito ni Bounds, ito ay may biblical na katotohanan at ito ay nabubuhay, alin yung panalangin hanggat bukas ang tenga ng Diyos sa mga banal na panalangin. Mayroon ba kayang panahon na kung saan hindi bukas ang tenga ng Diyos sa mga banal na panalangin? Wala. At dahil ang Diyos ay Diyos na immortal, walang kamatayan, ang ating mga panalangin ay talagang hindi lang basta tila, it does not just seem, pero ito ay nagiging magpakailanman dahil sa ito ay pinakikinggan ng ating Panginoon. Tandaan niyo pa ba yung mga bagay na sinabi sa inyo kung wari ni Atara? Di ba minsan si Atara lalapit sa atin, tapos hihingi ng ating atensyon, minsan sabihin siya, "Do you remember every word that she has said?" Gamitin natin siyang ilustrasyon. Kung wari, 12 months and 7 days ago, tandaan niyo pa? Kung mayroon man, hindi. Pero ating Panginoon ay hindi kinaliligtaan at nasa kanyang alaala, at ito ay sa totoo lang ay kanyang ikinagagalak alalahanin. As imperfect as our prayers may be, napakalaking encouragement na ganun ang pagpapahalaga ng ating Panginoon, mapagbiyayang pagpapahalaga ng ating Panginoon sa ating mga panalangin. Hindi lang bukas ang kanyang tenga, ngunit bukas ang puso ng Diyos para sa mga banal na bagay, para sa pananalangin ng kanyang mga minamahal na anak. Kaya nga sabing patuloy ni Bounds, hinuhubog ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng panalangin. Alam niyo po, bagamat ang ating pananalangin does not force the hand of God, pero ang ating mga pananalangin ay ginagamit na kasangkapan ng Diyos upang kanyang ipahayag o ilantad kung ano ang kanyang mga mabubuting layunin at tinakda from eternity past. Isipin nating mabuti na para gamitin din ng Panginoon bilang kasangkapan. Kasi kung tutuusin, with or without our prayers, ang ating Panginoon ay kayang-kaya, sisiw lang sa Kanya, na Kanyang isagawa lahat ng Kanyang itinakda na dito sa daigdig na to bago pa lang likhain ang lahat ng bagay. Pero para gamitin kasangkapan ng Panginoon ng ating pananalangin, hindi lamang sa paghubog ng ating buhay, ngunit maging sa paghubog ng Diyos sa Kanyang pagtatalaga o pagsasabuhay o pagsasagawa ng mga Kanyang layunin sa daigdig, for God to use our prayers is a very great privilege of grace. At dapat yun ay nagbibigay din sa atin ng encouragement to pray. Ay, pinakikinggan ako ng Diyos. Inaalala, magpakailanman ng Diyos ang aking panalangin, as imperfect as my prayers are. Pero yung pala ginagamit din ng Panginoon upang panghubog sa mundo, kahit hindi naman kailangan, ang bawat nating pananalangin. Isa pa, kagaya ng banggit ko kanina, nire-reiterate dito ni Bounds, our prayers are eternal. Sabi rito, ang mga panalangin ay hindi namamatay. Maaari ang mga labing nagsambit nito ay nanahimik na sa kamatayan, at ang pusong nagdasal ay tumigil na sa pagtibok. Ngunit ang panalangin ay nananatiling buhay sa harap ng Diyos. Bakit? It goes back to what's been said a while ago. Regardless of our physical life here on earth, buhay ka pa man o hindi na, bawat nasambit nating panalangin na hindi lamang sinambit sa labi, ngunit taos puso, ay patuloy na inaalala ng ating Panginoon. Ang puso ng Diyos ay nakatuon sa mga panalangin iyon. At ang mga panalangin ay nabubuhay ng higit pa sa mga taong nagsambit nito. Higit pa sa isang henerasyon, higit pa sa isang panahon, higit pa sa mundo. Pagtagpuin natin itong mga sinasabing ito ni Bounds, kasi meron siyang gustong tumbukin nito.
lampas pa sa kahit anong henerasyon kasi nga magpakailanman ang ating mga panalangin pagdating sa pag-alala ng Diyos. At ginagamit ito ng ating Panginoon bilang kasangkapan upang hubugin niya ang mundo sa anumang panahon. Ang encouragement ng prayer na nais din niyang ihatid sa atin is upang sa ating pananalangin na mas mahaba pa sa kahit anong henerasyon, ay ipanalangin na rin natin yung susunod na henerasyon. Dahil tayo man ay wala na dito sa lupa, ang paghubog ng Diyos at pagsasagawa ng Diyos ng kanyang layunin ay magpapatuloy even after we die. Naranasan nyo na ba na ipanalangin maging yung mga susunod na henerasyon sa inyong pamilya? Kahit hindi pa sila isinisilang, o halimbawa, nasubukan na ba nating ipanalangin kung tayo bigyan ng Panginoon? Panginoon, hindi ko po alam kung ako po ay magkakaroon ng apo, mga kaapo-apuan sa tuwing so on, pero ngayon pa lamang po, ay akin na silang ipinapanalangin. Sana sila ay maligtas. Alam nyo, isa to sa mga sa tingin ko, mga gawi ng mga Kristiyano na nawala na o halos namamatay na sa ating panahon ngayon. Alam niyo yung mga naunang Kristiyano dati, may mga accounts na yung mga Puritans, yung mga early Christians. Sila ay nananalangin hindi lang sa kapanahunan nila, ngunit maging sa susunod na henerasyon. And then, even hundreds or even thousands of years later, para sa mga naunang Kristiyano, lalo na yung mga nasa 1st century AD, yung mga Kristiyano. Alam niyo kung ating iisiping mabuti, malaking bahagi ng kung ano ang estado ng Kristyanismo sa buong daigdig ngayon ay dahil kinasangkapan ng Panginoon ng kanilang panalangin noon. Malaking bagay yon. And that should be an encouragement for us to pray. Na maaari pa lang ang maging epekto ng ating panalangin dahil sa paggamit ng Diyos sa kasangkapan ng biyaya na ito na ating sinasambit sa Kanya ay talagang humubog sa Kanyang sanlibutang nilikha at sa mga tao sa iba't ibang panahon. Kumbaga doon natin makikita na hindi lamang ang pag-alala ng Diyos, ngunit ang epekto ng ating panalangin na ginawa sa tamang layunin na tamang saloobin ay maaaring gamitin ng Panginoon sa mga mahalagang bagay at sa pagsasagawa niya ng kanyang mabuting layunin. Kaya nga sabi niya, ang mga tao ay tinawag upang manalangin. Manalangin para sa pagsulong ng layunin ng Diyos. In our praying, we should be as in really far futureward. Malayo, hindi lang sa ngayon, hindi lang sa bukas, hindi lang sa susunod na taon. Isama na natin maging yung mga isisilang sa susunod na henerasyon. Ang panalangin na nagdadala sa kapangyarihan ng Diyos sa buong mundo. Hindi lang malayo pagdating sa panahon ang maaari nitong sakupin o ang epekto nito, ngunit malawak din pagdating sa teritoryo na maaabot ng ating pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Sa isang taong panalanginin, ang Diyos ay naroroon sa isang buhay at tunay na kapangyarihan. Isa pang encouragement for prayer. Lagi natin ito binabanggit pero mahalagang paalalahanan tayo. Kasi I think this is the most important, and that's fellowship with God. Ulitin ko ang sabi ni Inbound sa pangungusap, sa isang taong mo panalanginin, ang Diyos ay naroroon. Isa-isang buhay at tunay na kapangyarihan. We may not see Him physically, but He's actually there when we pray. Ang Diyos ay naroroon sa maluwalhating kapangyarihan. At ang ikalawang awit or Psalm 2 ay ang banal na paglalarawan ng pagtatatag ng layunin ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya nga, bilang pagtatapos, tandaan nating mabuti itong huling mensahe sa unang kabanata ng aklat na ito ni Inbounds. Ang panalangin ang pangunahing himig. Sa English, actually, yung ginamit is keynote. Ang panalangin ang pangunahing himig ng buhay, ng lubos na pinabanal at ng pinakabanal na ministeryo. Isipin natin mabuti para mas lalo nating maintindihan itong huling mensahe o panawagan sa unang kabanata ni Inbound sa aklat na ito. Isipin natin si Apostol Pablo. Wala naman siguro sa atin na magkakaila
na sa ating paglalakbay sa kanyang mga sulat at pagtingin natin sa kanyang ministeryo sa Aklat ng Gawa or in the Book of Acts, that Paul is among the most sanctified believer who ever walked this earth, while at the same time, he had the most sanctified ministry. Tama ba? Ano ang meron kaya kay Apostol Pablo? Talagang ginugol niya rin ang kanyang buhay. Naglaan siya ng kanyang oras, ng kanyang enerhiya, at lubos-lubos na oras at enerhiya sa kanyang buhay panalangin. Alam niyo, ito sa mga bagay na dapat natin na maging encouragement sa ating pananalangin. Dahil kung ang ating buhay ngayon ay tunay na tinubos na ng ating Panginoong Hesukristo, pangunahin sa mga nanaisin natin o hangarin ay yung layunin ng Diyos. Yung magtagpo yung ating layunin at layunin niya. At ito yung magiging pinakalayunin natin. At yun ay ang maging kahawig tayo o patuloy tayong hubugin sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. And this is among the means of grace which will lead us to get there. Kaya kung mapapansin natin, sa mga araw na kung saan tayo salat sa panalangin may tamang layunin at may tamang saloobin, salat sa panalangin may tamang hakbang at tamang pagtrato sa Diyos sa tuwing tayo ay nananalangin, ay nakakaranas tayo ng mga sunod-sunod na pagkakahulog sa mga kasalanan natin. Sapagkat kagaya ng binanggit ni Ian Bounds kanina with a very biblical reference or basis, ang panalangin ay sabay na panlinis at pananggalang sa lahat ng uri ng kasamaan. Kaya kung makikita nating mabuti, if you are seeing people na talagang merong sabihin natin na admirable sanctification, and at the same time with a holy ministry, one of the things or primary examples na maaari nating tularan sa kanila ay ang kanilang buhay pananalangin. Actually, sa totoo lang, kahit hindi na natin kailangan pang masaksihan ang kanilang pananalangin, kasi di ba nabanggit natin noong nakaraan, ang panalangin naman talaga, lalo na yung pribadong pananalangin, ay hanggat maaari walang audience. Pero pag nakita natin ang buhay ng isang kapatid, pati ang kanyang ministeryo, at nakikita natin na meron siya talagang tunay na paglago sa kabanalan, at nakikita natin na ang kanyang ministeryo ay nagiging banal, at patuloy na lumalago rito, without necessarily witnessing that person how to pray, dapat maging konklusyon na agad natin ay ang taong ito ay mayaman sa panalangin, ang taong ito ay dapat maging halimbawa ko sa aking buhay pananalangin. At sana ay ang mga bagay na ito, bagamat maikli, kasi kung tutusin, kaya ko minarapat na isama ito dito sa ating serye ng pagtukoy o paglinang sa pananalangin, ay dahil alam kong lahat tayo ay nangangailangan ng encouragement sa pananalangin. Marami kasing nagdi-discourage sa atin sa panalangin, maaring dahil busy tayo, o di kaya naman ay meron tayo iba't ibang dahilan. Ako ay nasa panahon ngayon ng mga pagkakahulog sa pagkakasala, parang hindi yata ako tamang lumapit sa Diyos, parang nakakahiyang lumapit sa Kanya, pero hindi dapat ganoon ang ating kaisipan. O di kaya naman maaring tayo ay nababalot ng isa sa mga pinaka-common na kasalanan ng mga mananampalataya, nadadala ng katamaran. And we have to be reminded, we have every reason to be encouraged to pray. At kabilang ang mga bagay na ito, lalo na ang Diyos ay talagang nakikinig sa atin. Hindi man niya sagutin lagi ng oo ang ating mga hinihiling sa Kanya sa panalangin. Napakalaking bagay na ang banal at hindi maabot na Diyos ay nagbibigay ng buong atensyon sa iyo kapag tayo ay nananalangin sa Kanya. At sana ang mga bagay na ito sa paghahatid nawa ng Diyos sa atin ng paglago sa kabanalan ay magdala rin sa atin ng biyaya at kapayapaan. So dito ko po tinatapos yung ating 17th lesson. So kayo po ba ay may mga nais itanong o nais ibahagi ng mga refleksyon o realisasyon? This lecture was taught by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday. Our preaching and worship service starts at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.